Alam mo ba na may isang lihim sa Bible na halos walang nagtuturo ng malinaw? Ngayong video na ito, ibubunyag natin ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa pinakamisteryosong grupo sa Book of Revelation, ang 144,000 o ang tinatawag na mga pinili. Mayroon silang espesyal na misyon sa panahon ng katapusan ng mundo. At ito ang mas matinding tanong, pwede ka bang mapabilang sa grupong ito? At nandito na ba sila ngayon kasama natin? Hindi lang natin alam. At higit sa lahat, ito pa ang pinakamahalagang tanong. Ano ang mangyayari sa mga taong walang tatak ng Diyos? Sa pagtatapos ng video na ito, maintindihan mo kung ano talaga ang sinasabi ng Bible tungkol sa 144,000. Hindi ito haka-haka, hindi tradisyon, kundi ayon mismo sa kasulatan. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil may mga koneksyon tayong bubuksan na bihirang ipaliwanag ng karamihan. At may isang katotohanan dito na pwede mong magamit para sa huling paghuhukom. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa dami ng hiwaga sa Bible, kaunti lang ang kasing lalim ng misteryo ng numerong 144,000. Direktang binanggit ito sa Revelation chapter 7 at Revelation chapter 14. Sa loob ng maraming siglo, ito ay nagdulot ng tanong, debate at matinding pag-uusisa sa mga Kristiyano at Bible scholars. Pero bakit nga ba napakahalaga ng numerong ito? Ano ang ibinubunyag nito tungkol sa plano ng Diyos sa huling mga araw? Sa Revelation chapter 7 verse 4, inilarawan ng grupong ito bilang mga taong tinatakan ng Diyos. Tig-12,000 sa bawat isa sa 12 tribo ng Israel. At dito nagsisimula ang tanong. Ibig bang sabihin nito na ang mga pinili ay literal na galing sa lahi ng Israel? O gumagamit ba ang teksto ng simbolismo para tukuyin ang isang espiritual na bayan ng Diyos? Ang mismong bilang na 144,000 ay mukhang hindi basta numero lang. Ito ay 12 multiplied by 12 at pinarami pa ng 1,000. At sa Bible, ang 12 ay madalas tumutukoy sa kaayusan ng Diyos, samantalang ang 1,000 ay simbolo ng kaganapan o kabuuan. Kaya para sa ilan ang bilang na ito ay kumakatawan sa pagiging ganap at perpekto ng bayan ng Diyos. Pero nananatili ang malaking tanong, literal ba itong 144,000 na tao? O simbolo lamang ito ng mas malawak na katotohanan? May mga naniniwalang ito ay simbolikong larawan ng lahat ng taong kabilang sa Diyos mula sa iba't ibang bansa at panahon. Samantalang ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang tunay at eksaktong bilang ng mga tao, pinili at tinatakan ng Diyos para sa isang natatanging gawain sa panahon ng Great Tribulation, ang matinding paghihirap sa huling araw ayon sa Bible. Hanggang ngayon patuloy pa rin ang diskusyon at pagtatalo, pero may isang bagay na malinaw. Hindi binanggit ang 144,000 ng aksidente. Ito ay bahagi ng banal na pahayag ng Diyos, isang piraso ng hiwagang biblikal na unti-unting nabubuksan kapag tiningnan natin ang buong kasulatan. Ang grupong ito ay direktang konektado sa Lamb, si Jesus, at sa plano ng Diyos para sa huling mga araw. Isang planong dahan-dahang inihahayag, layer by layer, mula sa isang hiwaga papunta sa susunod. At sa susunod na bahagi, sisilipin natin kung sino talaga sila, bakit sila tinatakan, at ano ang papel nila sa mga mangyayari sa katapusan. Kapag binasa natin ang paglalarawan ng 144,000 sa Revelation chapter 7 verses 4 hanggang 8 at Revelation chapter 14 verses 1 hanggang 5, may isang tanong na agad lilitaw. Sino ba talaga ang mga taong ito? May malinaw pero simbolikong larawan ang ibinibigay ng Bible. Sinasabi na ang 144,000 ay tinatakan ng Diyos at nagmula raw sila sa 12 tribes ng Israel, tig 12,000 mula sa bawat tribo. Pero mahalagang linawin ito. Hindi ibig sabihin nito na literal silang lahat ay dugong Israel. Mas malalim ang kahulugan. Ang ipinapakita rito ay isang espiritual na bayan ng Diyos. Binubuo ng mga Hudyo at mga Hentil na pinag-isa ng pananampalataya kay Kristo. Isa sa pinaka nakakapukaw na detalye ay ang sinabi sa Revelation chapter 14 verse 4. Ang 144,000 ay inilalarawang hindi na dungisan ng babae at tinawag na mga birhen. Ngayon mahalagang maintindihan ito ng tama. Hindi ito tungkol sa literal na sexual na kalagayan. Ito ay figurative language, simbolikong pananalita. Ang tinutukoy dito ay espiritual na kalinisan. Ibig sabihin, ang grupong ito ay lubos na nakatalaga sa Diyos, walang kahalong kompromiso. Hindi sila nadungisan ng
katiwalian ng mundo, maling sistema, kasinungalingan, idolatriya, pagsamba sa maling Diyos o kapangyarihan. Nanatili silang tapat kahit sa gitna ng pinakamahirap na panahon. Sila ang tinatawag na faithful remnant, isang maliit pero matatag na grupo na nananatiling tapat sa Diyos. Ang koneksyon nila sa 12 tribes ng Israel ay hindi basta detalye lang. Bawat tribo ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng bayan ng Diyos. Pero may mapapansin kang kakaiba. Ang listahan ng mga tribo sa Revelation hindi eksaktong pareho sa ibang listahan sa Old Testament. Halimbawa, walang tribo ng Dan pero kasama si Manase, anak ni Joseph. Hindi ito aksidente. May teolohikal na dahilan ito. Ibig sabihin may malalim na aral tungkol sa Diyos. Ipinapakita nito na ang Diyos ay sadyang pumipili at inaayos ang kanyang bayan ayon sa kanyang layunin para sa huling mga araw. Ibig sabihin ang 144,000 ay hindi random na grupo. Sila ay maingat na inihanda. At bakit nga ba sila inilalarawan na parang eksklusibo? Dahil ayon sa Bible sila ay tinatawag na first fruits para sa Diyos at sa Lamb. Ang first fruits, unang bunga, ay nangangahulugang. Sila ang unang inilaan, unang sinelyuhan, unang inihanda para sa isang espesyal na papel sa plano ng Diyos. Ayon sa Revelation chapter 14 verse 4, sila ay isang natatanging grupo. Mayroon pa silang awit na sila lang ang marunong umawit. Isang simbolo ng malalim na karanasan at ugnayan nila sa Diyos na hindi kayang ulitin ng iba. Ang kanilang misyon at pagkakakilanlan ay nagpapakita ng antas ng kalinisan, pagtatalaga, katapatan, na nagbubukod sa kanila mula sa ibang grupo sa Book of Revelation. Pero hindi lang basta espesyal na grupo ang 144,000. May napakahalaga silang misyon, lalo na sa panahon ng Great Tribulation o ang pinakamatinding panahon ng kaguluhan at paghuhukom sa huling mga araw ayon sa Bible. May isang mahalagang clue dito. Sa Revelation chapter 7 verses 3 hanggang 4, sinasabi na ang 144,000 ay tinatakan sa noo ng Seal of God. Ang Seal of God, tatak ng Diyos, ay hindi lang simbolo. Dalawa ang ibig sabihin nito. Una, proteksyon mula sa Diyos sa gitna ng matinding paghuhukom. Ikalawa, malinaw na pagkakakilanlan na sila ay pagmamay-ari ng Diyos at nakalaan lamang sa Kanya. Kaya ang misyon nila ay direktang konektado sa plano ng Diyos para sa kaligtasan at paghuhukom sa huling mga araw. Sa panahon ng Great Tribulation, isang yugto ng kasaysayan na puno ng matinding paghatol ng Diyos, ang 144,000 ay inilalarawan bilang first fruits para sa Diyos at sa Lamb. Ang first fruits, unang bunga, ay nangangahulugan ng unang iniligtas, unang inihanda, unang ginamit ng Diyos. Habang gulo ang mundo, sila ang unang ani ng mga tinubos. Ang kanilang espiritual na kalinisan at hindi matitinag na pananampalataya ay nagsisilbing buhay na patotoo na ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos ay gumagana pa rin kahit sa pinakamadilim na panahon. Ngayon malinaw ang tanong, ano ba talaga ang ginagawa nila? Hindi detalyado ang Bible sa bawat galaw nila. Pero may malalakas na pahiwatig. Kung ang mga trumpets at bowls sa Revelation ay nag-aanunsyo ng paghuhukom, ang 144,000 naman ay tila mga piniling saksi na ipinapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, katarungan ng Diyos sa buong mundo. Ibig sabihin, sila ay parang mga tagapagdala ng mensahe ng Diyos habang nagaganap ang hatol. At may isa pa silang mahalagang papel. Sila ang gumagabay at nagpapalakas sa tinatawag na faithful remnant, ang maliit pero tapat na grupo ng mga mananampalataya. Habang matindi ang pag-uusig ng Antichrist system, ang pandaigdigang sistemang laban sa Diyos sa huling mga araw. Ngayon balik tayo sa Seal of God sa kanilang noo. Malalim ang kahulugan nito. Hindi lang ito proteksyon, ito ay pagkakaiba. Ibinubukod sila mula sa mga taong may mark of the beast, tanda ng pagsunod sa Antichrist. May kaparehong eksena ito sa Ezekiel chapter 9 verse 4, kung saan ang mga matuwid ay tinatakan para maligtas sa paghuhukom. Ibig sabihin ang tatak ay tanda ng kaligtasan, tanda ng pagkakakilanlan, tanda ng misyon. Pinapakita nito na ang 144,000 ay sentro sa plano ng Diyos, hindi extra, hindi side character. At bilang first fruits, may mas malalim pa itong mensahe. Hindi lang sila ang unang pinili, sila rin ang larawan ng darating pa. Pinapakita nila na kahit sa gitna ng Great Tribulation, ang Diyos ay nag-iingat pa rin ng isang natitira, isang grupong kanyang ginagamit para tuparin ang kanyang kalooban. Sa gitna ng kaguluhan, sila ang tulay ng langit at lupa.
tagapagdala ng mensahe ng Lamb habang sabay na gumugulong ang biyaya at ang paghuhukom. At dito natin makikita, ang 144,000 ay hindi lang misteryosong numero. Sila ay patunay na kahit sa pinakadilim na oras ng mundo, may hawak pa rin ng kontrol ang Diyos. Pero hindi nagtatapos sa misyon ng tadhana ng 144,000. May mas huling eksena pa at ito ang isa sa pinakamakapangyarihang tagpo sa buong Bible. Ayon sa Revelation chapter 14 verse 1, makikita ang 144,000 na nakatayo kasama ang Lamb sa Mount Zion. Hindi ito simpleng eksena. Ito ang rurok ng kanilang paglalakbay, ang pagtatapos ng kanilang sakripisyo, ang gantimpala ng kanilang katapatan, at ang patunay ng tagumpay ng Lamb sa gitna ng Great Tribulation. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? At bakit ito napakahalaga? Ang Mount Zion ay hindi basta lugar lang. Sa buong Bible, ang Mount Zion ay inuugnay sa presensya ng Diyos at sa kanyang paninirahan kasama ang kanyang bayan. Ayon sa Hebrews chapter 12 verse 22, ang Mount Zion ay inilalarawan bilang makalangit na destinasyon ng mga tinubos, ang lugar kung saan ganap na ang ugnayan ng tao at Diyos. Kaya sa eksenang ito sa Revelation, ang 144,000 ay ipinapakita bilang mga taong nanatiling tapat hanggang wakas. Ito ang sandali ng muling pagtatagpo nila at ng Lamb, si Hesukristo, ang sentro ng buong plano ng kaligtasan ng Diyos. Kasama ng Lamb, ang 144,000 ay umaawit ng isang awit na sila lang ang nakakaalam. Ayon sa Revelation chapter 14 verse 3, walang ibang makakatuto ng awit na ito. At mahalagang linawin, hindi lang ito musika. Ang awit na ito ay simbolo ng kanilang pinagdaanan. Ipinapakita nito ang kanilang espiritual na kalinisan, ang kanilang misyon na ipahayag ang mensahe ng Diyos, at ang kanilang tagumpay laban sa kasamaan. Ito ay pagsambang hindi lang galing sa labi, kundi galing sa buong buhay na isinuko sa plano ng Diyos. Ang pagtitipon sa Mount Zion ay simbolo rin ng ganap na tagumpay. Noong panahon ng Great Tribulation, hinarap ng 144,000 ang matinding pagtutol at pag-uusig. Pero dahil sa seal of God, tatak ng Diyos sa kanila, sila ay pinrotektahan at ginabayan. At ngayon nakatayo sila sa pinakamataas na karangalan kasama mismo ang Lamb. Ipinapakita ng eksenang ito na natupad ang plano ng Diyos. Ang mga nanatiling tapat ay tumatanggap ng gantimpalang walang hanggan. Pero hindi lang ito eksena ng selebrasyon. Isa rin itong mahalagang yugto sa patuloy na pagbubukas ng mga pangyayari sa Revelation, ang 144,000. At ang kanilang natatanging awit ay patuloy na itinatampok ang Lamb bilang sentro ng lahat. Lahat ay umiikot sa Kanya. Ang Kanyang mga pangako, ang Kanyang sakripisyo, at ang Kanyang ganap na tagumpay laban sa kasamaan. Mahalagang tandaan ito, ang 144,000 ay hindi hiwalay sa ibang bahagi ng Bible. Sa halip sila ay bahagi ng mas malaking koneksyon mula Genesis hanggang Revelation. Isang tuloy-tuloy na kwento kung paano iniingatan, ginagabayan at ginagamit ng Diyos ang kanyang bayan sa bawat henerasyon. Para lubos pa nating maintindihan ang papel ng 144,000, kailangan nating tingnan ang ibang bahagi ng Bible na direktang konektado sa kanilang pagkakakilanlan at misyon. Isa sa pinakamalinaw na koneksyon ay makikita sa Ezekiel chapter 9 verse 4. Sa bahaging ito, iniutos ng Diyos na lagyan ng tanda sa noo ang mga taong nalulungkot at nagdadalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na kasalanan na ginagawa sa Jerusalem. Ang tandang iyon ang nagligtas sa kanila mula sa darating na paghuhukom. Parehong-pareho ang larawan. Kung paanong ang mga matuwid sa Ezekiel ay tinatakan para maligtas, ganun din ang 144,000 na tinatakan sa noo para maprotektahan mula sa mga hatol ng Diyos na tatama sa buong mundo. Ipinapakita nito ang isang malinaw na pattern. Palaging nagbubukod ang Diyos ng isang tapat na grupo kapag may darating na krisis. Isa pang mahalagang koneksyon ay makikita sa Exodus chapter 12. Ito ang kwento ng unang Paskwa. Ang dugo ng kordero ay ipinahid sa pintuan ng mga Israelita para maligtas sila sa anghel ng kamatayan noong huling salot sa Egypt. Ang dugong iyon ang nagsilbing proteksyon. Sa Revelation, ang seal of God sa noo ng 144,000 ay may kaparehong kahulugan. Parehong tanda na nagsasabing ito ay pag-aari ng Diyos. Ito ay ililigtas ng Diyos. At dito malinaw na lumilitaw ang sentrong papel ng Lamb, si Hesukristo. Siya ang pinagmumulan ng kaligtasan at ng walang hanggang seguridad ng bayan ng Diyos. Ngayon tingnan naman natin ang ideya ng Faithful Remnant, isang maliit pero tapat na grupo. Ito ay paulit-ulit na tema sa Bible.
Makikita ito sa Isaiah chapter 10 verse 22 at sa Romans chapter 11 verse 5. Sa dalawang talatang ito makikita natin na kahit sa panahon ng matinding paghuhukom, hindi iniiwan ng Diyos ang kanyang bayan. Lagi siyang nag-iingat ng natitirang tapat at ang 144,000, ang malinaw na larawan ng remnant na ito sa huling mga araw. Sila ang patunay na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako at iniingatan ang kanyang bayan para sa kanyang kaluwalhatian. Isa pang makapangyarihang koneksyon ay ang awit ng 144,000 na binanggit sa Revelation chapter 14 verse 3. Ito ay maihahambing sa awit ni Moises sa Exodus chapter 15 verses 1 hanggang 18. Inawit ito ng Israel matapos silang iligtas ng Diyos sa Red Sea. Magkapareho ang diwa ng dalawang awit. Pareho silang tugon sa himala ng Diyos sa imposible. Pareho silang pagdiriwang ng katapatan at tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan. At dahil sa mga koneksyong ito, mas malinaw nating nakikita ang 144,000 ay hindi hiwalay na konsepto. Sila ay bahagi ng isang tuloy-tuloy na kwento kung paano tinutubos, iniingatan at ginagabayan ng Diyos ang kanyang bayan mula umpisa hanggang wakas ng kasaysayan. Ngayon may isa pang malaking tanong. Sa Revelation chapter 7, pagkatapos ilarawan ang 144,000, may nakita si John na isa pang pangitain. Isang napakalaking karamihan, sobrang dami na walang makabilang. Galing sila sa lahat ng bansa, lahat ng tribo, lahat ng lahi, lahat ng wika. Ngayon ang tanong, pareho ba ang grupong ito at ang 144,000? O magkaibang grupo sila, may magkaibang papel at layunin? Ito ang isa sa pinakamainit na debate sa Book of Revelation. Sa unang tingin, malinaw ang pagkakaiba ng dalawang grupo. Ang 144,000 ay tiyak ang bilang, tinatakan ng Diyos, at iniuugnay sa 12 tribo ng Israel. Sila ay inilalarawan bilang isang espesyal at hiwalay na grupo na may partikular na papel sa panahon ng Great Tribulation, ang pinakamatinding yugto ng kaguluhan at paghatol sa huling mga araw. Samantala, iba naman ang Great Multitude, hindi sila mabilang. Ayon sa Revelation chapter 7 verse 9, sila ay nagmula sa lahat ng bansa, lahat ng lahi, lahat ng tribo, lahat ng wika. Makikita silang sumasamba sa harap ng trono ng Diyos, nakasuot ng puting damit at may hawak na palm branches, simbolo ng tagumpay at pagsamba. Ipinapakita ng kontrast na ito na ang dalawang grupo ay may magkaibang papel at magkaibang konteksto sa kwento ng Revelation. Isa sa pinakamatibay na ebidensya ng pagkakaibang ito ay ang Seal of God. Sa Revelation chapter 7 verses 3 hanggang 4, ang tatak ng Diyos ay ibinigay eksklusibo sa 144,000 lamang. Ang tatak na ito ay simbolo ng banal na proteksyon, paghihiwalay at isang tiyak na misyon habang nagaganap ang paghuhukom. Sa kabilang banda, ang Great Multitude ay hindi inilalarawang tinatakan. Sa halip, sinasabi sa Revelation chapter 7 verse 14 na sila ay mga taong lumabas mula sa Great Tribulation at nilabhan ang kanilang damit sa dugo ng lamb. Ibig sabihin nito, sila ay tinubos sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus at ang papel nila ay walang hanggang pagsamba sa presensya ng Diyos. Isa pang mahalagang pagkakaiba ay ang usapin ng Israel. Ang 144,000 ay malinaw na iniuugnay sa 12 tribo ng Israel. Pero ang Great Multitude ay binubuo ng lahat ng lahi at bansa. Ito ay direktang tumutupad sa pangako ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 22 verse 18. Sa iyong binhi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa lupa. Ang Great Multitude ang malinaw na larawan ng pangkalahatang plano ng Diyos na isama ang lahat ng tao sa kanyang kaharian. Ngayon may ibang pananaw ang ilang tagapagpaliwanag. May nagsasabi na ang 144,000 ay bahagi rin ng Great Multitude, isang espesyal na subgroup sa loob ng mas malaking komunidad ng mga tinubos. May iba namang naniniwala na ang 144,000 mga banal na aktibong nasa lupa habang nagaganap ang Great Tribulation. Samantalang ang Great Multitude ay mga nakarating na sa langit, nakaranas na ng kaluwalhatian ng Diyos. Ano man ang eksaktong interpretasyon, iisa ang malinaw na mensahe. Parehong grupo ay patunay ng tagumpay ng plano ng Diyos. Ipinapakita nila na ang Diyos ay nagliligtas, nagtitipon, at naghahanda ng isang bayan para sa kanyang sarili. At sa gitna ng kaguluhan, isang katotohanan ang hindi nagbabago. Ang plano ng Diyos ay magtatagumpay. Ang ugnayan ng 144,000 at ng Great Multitude ay nagpapakita kung gaano kalalim at komplikado ang mga hula sa Bible. Hindi pareho ang papel nila, pero pareho silang mahalaga sa pagbubukas ng mga pangyayari sa huling mga araw.
Sa Book of Revelation, inilalarawan ang isang panahong hindi pa naranasan ng mundo. Isang yugto ng pandaigdigang paghuhukom kung saan ang katarungan ng Diyos ay ibinubuhos sa buong mundo. Sa ganitong konteksto, lumilitaw ang 144,000 bilang isang tinatakan at pinrotektahang grupo. Habang nayanig ang langit at lupa, sila ay may kritikal na papel. Pero paano sila nauugnay sa mga hatol ng huling panahon? At paano sila pinoprotektahan ng Seal of God? Dito pumapasok ang Revelation chapter 7. Sa simula ng kabanata, may isang napakalakas na pangitain. Ayon sa Revelation chapter 7 verses 1 hanggang 3, may 4 na anghel na pinipigilan ang mga hangin ng kapahamakan. Ang mga hangin na ito ay simbolo ng mga hatol ng Diyos na lalaganap sa buong mundo. Tulad ng mga hatol na makikita sa trumpets at bowls, mga sunod-sunod na parusa ng Diyos sa Revelation. Pero hindi muna pinayagang mangyari ang mga ito. Bakit? Dahil kailangang matatakan muna ang mga lingkod ng Diyos sa kanilang mga noo. Ang Seal of God ay may dalawang malinaw na layunin. Una, ipinapakita nito kung sino ang pagmamay-ari ng Diyos. Ikalawa, pinoprotektahan nito ang 144,000 mula sa mga hatol na yayanig sa mundo. Ito ay kaparehong prinsipyo ng nangyari sa Exodus chapter 12. Nung huling salot sa Egypt, ang dugo ng kordero na inilagay sa pintuan ng mga Israelita ang nagligtas sa kanila mula sa anghel ng kamatayan. Ganun din sa Revelation. Ang Seal of God ay tanda ng espiritual at pisikal na kaligtasan sa gitna ng kaguluhan. May malinaw din itong koneksyon sa Ezekiel chapter 9 verses 4 hanggang 6. Sa Ezekiel, ang mga matuwid ay tinatakan para maligtas sa paghuhukom. Sa parehong aklat, Ezekiel at Revelation, ang tatak ay sumisimbolo ng paghihiwalay, pagtatalaga at pag-aari ng Diyos. Ipinapakita nito ang isang mahalagang katotohanan. Kahit sa pinakamadilim na panahon, hindi iniiwan ng Diyos ang kanyang tapat na bayan. Ngayon mahalaga ring maintindihan ito. Ang 144,000 ay hindi lang pinrotektahan para makaligtas. Pinrotektahan sila para magampanan ang kanilang misyon. Sila ay nagsisilbing mga saksi habang isinasagawa ang paghuhukom. Dahil sa kanilang tatak, hindi sila tinatablan ng mapanirang hangin ng hatol para maipahayag nila ang katotohanan ng Diyos sa isang mundong pinaghaharian ng Antichrist system, ang pandaigdigang sistemang laban sa Diyos sa huling mga araw. Sa gitna ng dilim, sila ay parang ilaw sa kadiliman. Paalala na ang Diyos ang may kontrol kahit mukhang talo na ang kabutihan. Pero malinaw din ang isang bagay. Hindi ibig sabihin ng proteksyon ay walang pagsubok. Ang 144,000 ay hindi exempted sa hirap. Sila ay iniingatan pero kailangan pa ring mamuhay sa mundong tumatanggi sa Lamb, yumayakap sa Mark of the Beast, tanda ng pagsunod sa Antichrist. Kaya ang kanilang tatak ay hindi lang pangakong kaligtasan. Ito ay panawagan. Manatiling tapat, magtiyaga, huwag sumuko. Habang umuusad ang mga hatol, lalo pang luminaw ang kanilang papel. Ang 144,000 ay pinili ng Diyos at tinatakan para sa isang natatanging layunin sa panahon ng pinakamalalim na kadiliman. At sa gitna ng lahat ng ito, isang katotohanan ang paulit-ulit na pinapatunayan. Aktibo pa rin ang plano ng Diyos kahit akala ng mundo tapos na ang lahat. Ang tadhana ng 144,000 ay hindi hiwalay sa walang hanggang plano ng kaharian ng Diyos. Mula pa lang sa pagkakakilala sa kanila sa Revelation bilang first fruits para sa Lamb, hanggang sa tagpong kasama nila ang Lamb sa Mount Zion, lahat ng detalye ng kanilang kwento ay tumuturo sa isang dakila at walang hanggang gantimpala. Ang gantimpalang ito ay bunga ng kanilang hindi matitinag na katapatan sa panahon ng Great Tribulation, ang pinakamatinding yugto ng pagsubok sa huling mga araw. Sa Revelation chapter 14 verse 5, inilalarawan sila bilang mga taong sumusunod sa Lamb saan man siya pumunta. Direkta ang ibig sabihin nito. Ipinapakita nito ang kanilang buong loob na pagsunod kay Kristo at ang kanilang espesyal na lugar bilang mga kasama ng Lamb sa bagong kaayusan na itinatag ng Diyos. Hindi lang sila basta nakaligtas sa mga kakilakilabot na pangyayari ng tribulation. Nagtagumpay sila. At ngayon inilalarawan silang walang kapintasan sa harap ng trono ng Diyos. Hindi dahil perpekto sila bilang tao, kundi dahil sila ay ganap ng nilinis. Ito ay simbolo ng kumpletong kapatawaran, ganap na kalinisan, at buong ugnayan nila sa Panginoon. Pero mahalagang tandaan ito, hindi dito nagtatapos ang papel nila. Bilang first fruits, sila ay simula pa lamang ng mas malaking ani ng kaligtasan. Ang ibig sabihin ng first fruits ay, kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila,
Yun din ang gagawin niya sa lahat ng tinubos. Ang konseptong ito ay makikita rin sa Old Testament tulad ng mga handog na first fruits na binanggit sa Leviticus chapter 23 verses 10 hanggang 14. Ang unang bunga ay iniaalay sa Diyos bilang tanda na ang buong ani ay susunod. Ganito rin ang 144,000. Sila ang patunay na ang kaligtasan ng Diyos ay ganap na matatapos sa kawalang hanggan. Ang koneksyon nila sa Mount Zion ay lalo pang nagpapalalim ng kahulugan nito. Sa Bible, ang Mount Zion ay inuugnay sa trono ng Diyos, New Jerusalem, at sa lugar kung saan makakasama ng Diyos ang kanyang bayan magpakailanman. Sa Hebrews chapter 12 verses 22 hanggang 23, ang Mount Zion ay inilalarawan bilang tahanan ng mga espiritu ng mga matuwid na ginawang ganap. Ibig sabihin nito, ang 144,000 ay may mahalagang lugar sa bagong nilikha. Sila ay mga halimbawa kung ano ang ibig sabihin ng ganap na pagsunod, buong tiwala, at tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos. At ang huling mensahe ng kanilang kwento ay hindi lang para sa kanila, para ito sa lahat ng tao. Ang buhay nila ay paalala na ang Diyos ay tumatawag ng katapatan at espiritual na kalinisan mula sa bawat isa. Hinahamon tayo ng kanilang kwento na suriin ang sarili nating pananampalataya. Ano ang ibig sabihin ng maging tinatakan ng Diyos sa ating panahon? Ang 144,000 ay hindi lang misteryosong grupo sa Revelation. Sila ay larawan ng pag-asa na nakalaan para sa lahat ng tapat kay Kristo. Ipinapakita nila na kahit sa pinakamahirap na panahon may perpektong plano ang Diyos.